Kakaibang luto nga ho na ginataang kalabasa ang lulutuin natin ngayon. Ang dami ko na nga ho napapanood na nagluluto ng ginataang buong kalabasa na parang palayok. Kaya naman naisipan din namin magluto ng ganito. Ginawa nga namin dito, binutasan lang namin sa itaas para magsilbing takip. Sobrang ang mahal ng kalabasa, mapapailin ka na lang talaga sa presyo nito. Tatanggalin nga lang natin yung mga laman sa loob para maging malinis. At kapag malinis na, okay na yan. Bumili nga lang kami ng halagang 100 pesos na hipon. Tinanggal namin ang ulo, balat at bituka para siguradong malinis. Ay kaya nga lang ho, sobrang unti pala ng hipon na nabili namin. Kaya nga ho, itong kasama ko, nagpasya na samahan namin ng gulay. Naglagay nga ho kami ng sitaw at mustasa. Pagkatapos ho ay sinunod na namin ang hipon. Lahat nga ho ng mga sangkap ay pagsasamahin na natin. Inilagay na nga namin ang sibuyas, bawang, asin, paminta at iba pang seasoning na pampalasa. At pagkatapos ay ibinuhos na namin ang gata. Ay bago nga natin ho ito isalang, hinalo-halo ho muna namin para magsama-sama yung mga sangkap. Pagkatapos nga pwede na nating takpan. At dahil wala kaming steamer, ay nag-DIY nga lang ho kami. Hinabol ho namin ang ceiling green dahil nalimutan namin. After 1 hour nga ho ng pagluluto, ito na ang ating ginataang kalabasa. Kaya lang ho, ihilaw pa ang sitaw at mustasa. Ay dapat ho pala kung gusto nating maglagay ng gulay ay dapat ho ay niluto muna natin bago natin ilagay sa ating palayok na kalabasa. Kaya nga ho, niluto namin ang sitaw at mustasa sa kawali para ho makain namin. At kung makikita nyo is napakalambot na ng kalabasa natin. At dahil nga nakakatakam itong niluto namin ginataang kalabasa, ayan, kainan na. Ay kung tatanungin niyo ho ako kung anong lasa, syempre ho, ang isasagot ko ay masarap. Kaya sa mga gustong mag-try na magluto ng ginataang buong kalabasa, itry nyo na ho. Ay siya, hanggang dito na lang ho.